kabayan, mga kaibigan, lagi po kabahagi sa pamahayag ito na Iglesia ng sa Buhay ni Cristo Jesus sa bisa ng karamatang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga siwaan sa pamamagitan na ating minamahal ng magandang kapatid Danilo M. Santiago Sr. ay patuloy po tayo sa pakikiisa upang makabahagi sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan ng bawat isa sa atin. Ang paksapon ating tatalakayin ay may kaugnayan ukol po sa uri po ng pangangasiwang pang-espiritu. At may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang pangangasiwang pang-espiritu ay hindi dapat mahaluan ng mga bagay ng laman sa buhay na ito. Ito pong tinatawag na pangangasiwa ay tinatawag din pong pamamahala. Pamamahala, pangangasiwa, nangangahulugan po na merong isang pamahalaan o governance o gobyerno na umiiral, at ang uri po ng gobyernong ito na umiiral o pamahalaan ito ay gobyernong ukol sa espiritu. At ito pong gobyernong ukol sa espiritu o pamahalaan ukol sa espiritu ay pinangasiwaan po ng pangasiwang pang-espiritu. Ano po ang dapat nating mapansin ukol sa bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan? Sa ating pong panahon ay meron pong organisasyong pangrelihiyon. Yang organisasyon pangrelihiyon, yan pong iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay nasa uri po yung pangangasiwa o pamahala. Gaya po na nakasulat sa aklat ng Mateo 16 at ang talata ay 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Meron pong itinayo ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, at ito po tawag na iglesia. At sa loob po ng iglesia, nakapaloob po dyan ng iba't ibang gawain at antas ng katungkulan na bahagi po ng tinatawag na pangasiwa o pamamahala. Ito po sa aklat na unang Korinto 12, talatang 28 ay ganito ang nakasulat. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlu'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Napasin po natin sa loob ng iglesia, sa kabila po na inilagay ng Diyos ang mga namumuno, apostol, propeta, at mga guro, inilagay din po ng Diyos ang tinatawag na mga pamamahala. Ito nga po ang tinatawag na pangangasiwa. At ang uri po ng pangangasiwa o pamahala na sinisiguro po natin at tinitiyak po natin ay pamamahala o pangangasiwang ukol sa espiritu. Ito po sa aklat ng Efeso sa kabanatang 3, ang talata ay sa aklat po ng unang Pedro, kabanatang 2 at ang talata ay 5, ganito ang nakasulat. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay. Yung bahay po ng Diyos, huwag po nating kalimutan, yan po ang iglesia ng Diyos sa buhay. Kaya yung itinayo ni Kristo na inutos ng Diyos, itayo ng ating Panginoon sa Kristo na Diyos na nagtayo,
bahay po o iglesia. Ano pong uring bahay? Nandun po ang pangasiwa o pamahala. Bahay na ukol sa Espiritu. Upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya tiyak na tiyak po tayo na ang uri po ng iglesia, pangasiwa o bahay, pamahala na ay tinatag ni Kristo na pinamahalaan ng ating Panginoon Jesucristo, pamahalang ukol sa Espiritu. Ngunit, ayon po sa ating pag-aaral, hindi ito dapat mahaluan ng mga bagay ng laman sa buhay na ito. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia po, hindi sasali sa kaguluhang panglipunan. Ang tunay na iglesia, hindi po sasali sa pagrarally dahil lang sa nakasuhan ng isang opisyal ng samahan. Bagamat may provision po ang Diyos tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa lipunan, gaya po ng nakasulat sa aklat ng Unang Pedro, kabanatang 2, ang talata po ay 12 hanggang 13. Na kayo magkaroon ng mga timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Hindi po dapat na marahas. Pag sinabing timtiman, mahinahon. Upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kayo pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Meron pong pagkapasakop sa palatuntunan ng tao. Kaya po, kaya sa aking batas, meron pong tinatawag na separation of church and state. Ang simbahan o ang iglesia o ang pangrelihiyon, gaganapin po niya ang mga gawain ukol sa relihiyon. Kaya maging sa pagboto, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng isang paghatol. Kaya sa tunay na iglesia, meron po isang paghatol. At ang uri po ng paghatol, kung ang pag-uusapan po ay may mga bagay na ukol sa palatuntunan ng tao, ang hatol po na sinasabi po ng palatuntunan ng tao, magkaroon ng kalayaan ng bawat kasapi, ang bawat mamayan, sa pagboto. Kung sino ang kanyang iibigin at kanyang, sapagkat kahit na miyembro ka ng iglesia, meron kang tinatawag na kalayaan sa mga bagay na ukol sa pagkapasakop sa palatuntunan ng tao. Kaya nga po ang tawag sa halalan, sacred vote, sagrado. Kaya sagrado, secret. Nakatago ang ballot box, nakatago rin yung susulatan mong balota, nakalagay ng secret. Kaya pag secret, ikaw lang nakakaalam. Hindi pwedeng malaman ng sino pa man. Kaya yung paghatol na ating pong pinagkakaisahan kung ano po ang nakasulat sa palatuntunan ng tao. Ang sabi ng Diyos, pasakop kayo. Pag sabi ng palatuntunan ng tao, bawat isa, single vote sa bawat isang tao. Sa bawat isang mamamayan. Hindi pwedeng sinasabi po, usaping pangrelihiyon, single vote, nagkakaisa. Hindi po pagkakaisa yun. Ang sinasabi ng Biblia, magkaisa kayo sa mabuti. Halimbawa, mabuti po ba na magkaroon ng black vote ang isang relihiyon na labag po sa tuntunin ng saligang batas? Pag nagkaroon ka ng black vote, natalo yung ibinoto mo, hindi kasi namahan ng Diyos. Sapagkat ang tinig ika ng tao, tinig ng Diyos. Yung tinig ng bayan, tinig ng Diyos. Kung ang sabi ng bayan ay si Binay ang dapat iboto dahil sa pwede na palang mag-rally kahit anong oras mo gusto at kahit kailan mo gusto. At saraduhan mo ang EDSA o saraduhan mo ang Padre Paura. Dahil sa hindi pa naman nararapol ang criminal complaints sa mga ministro ay nagrarally na. Yan po, nahaluan ng mga bagay ng laman sa buhay na ito. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Yan po ay pagkapakilala
na hindi po napasasakop sa palatuntunan ng tao. Kinasuhan ka, di sagutin mo. Ang dami mo naman magaling na abogado na pwede magtanggol. At kung hindi naman totoo, ano ang iyong ikatatawag? Ngayon sabihin, kahit na pastor ka, pwede kang makasuhan ng libelo. Pwede ka rin makasuhan ng perjury. Pwede kang makasuhan ng anumang kaso na nalabag mo sang-ayon sa palatuntunan ng tao. At kung ikaw ay nakasuhan, hindi pwede pakialaman yan ng relihiyon. Individual mo sagutin yan. Sang-ayon po sa palatuntunan ng tao na nakasulat po sa Biblia na dapat magpasakupan. Kaya, tunay na iglesia o tunay na pangasiwang pang-espiritu, hindi po dapat na magkaroon ng power grab o takutin mo ang gobyerno, magpalakas ka ng pwersa at sabihin mo, ito ang gusto namin, dapat sundin ng gobyerno o sundin ng sino man. Pag po natin kailimutan na ito po ay usapin pang relihiyon, nang layunin po ay masunod ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon po kay Apostol Pablo, ang pangasiwang pangrelihiyon na pawang sa Espiritu, lalo na po ang mga namumuno, hindi po dapat na mahalubiluhan o makasama sa mga bagay sa buhay na ito. Ikalawang Timoteo 2 at ang talata ay 4. Ganito ang nakasulat, pakinggan po natin. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Yung pag-arali po, hindi trabaho ng relihiyon. Hindi bahagi ng pang-Diyos yan. Nag-arali ka laban sa pamahalaan o sa gobyerno dahil sa nasaling ang iyong kalooban. Yan po ay hindi nakalulugod sa Diyos. Yan po ay gawa ng dyablo. Gawa po yan sapagkat pagkaguluhan. Anong peaceful? May peaceful po bang nabugbog? Yung mga taga-ABS-CBN po, nabugbog sa EDSA. Ang bumugbog po, mga miyembro ng samahang natakot na mahabla ang kanilang pinuno. Ang ginagawin po ay separation of church and state. Kaya nga separation of church and state, bahala yung namumuno sa gobyerno na imbestigahan kung may ginawang paglabag. Ikaw wala namang ginawang paglabag. Ano po ang masama doon? Kaya yung mga usaping yan, mga panglaman yan. Pag ang isang relihiyon umugnay dyan, nakakasama dyan, walang pakinabang dyan. Kahit nasabihin pa na matakot ang pamahalaan, o kaya sundin ng gobyerno ang gusto ng isang ma-implementyang relihiyon, walang pakinabang yan. Sapagkat hindi po yan ang linya ng tunay na paglilingkod na ukol sa Diyos. Sa 1:73 na aklat ng Juan ay ganito ang nakasulat. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Wala mong pakinabang ang mga bagay na panglaman. Ang kinakailangan po ay magbunga ng mga bagay na ukol sa Espiritu. At ito po mga bagay na ukol sa Espiritu, kapatid, yan po ang kapakipakinabang, yan po ang may halaga, at higit sa lahat, yan po ang siyang nararapat na ipamuhay ng mga kapatid na sa tunay na iglesyang sa Diyos. Kaya yung laman at espiritu magkaaway po yan. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Kaya tingin po sa Islamic State. Pinagsama ang laman at espiritu, ano nangyari? Karahasan. Hindi pwedeng pagsamahin ng sa'yo na ang langit, sa'yo pa ang lupa. Ano pong ibig sabihin? Sinabi mo na ikaw lang ang mailigtas, tapos ikaw pa ang dapat masunod sa gobyerno. Pag miyembro ka ng isang relihiyong ma-impluwensya, hindi ka pwedeng mahabla o hindi ka pwedeng salingin. Kaya, iba po yung laman at espiritu, magkaaway po yan. 5:17 ang aklat ng Galacia. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Ano po ang gusto ng laman? Impluwensya, kapangyarihan, kayamanan, yung
tinatawag na kapangyarihan. Yan ang gusto ng laman eh. Laban po yan sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kaya ang gusto po ng Diyos, pagkapakababa. Ba't ka matakot na mahabla? O edi, pag hindi kasi nakayunan ng gobyerno, di pa kulong ka. Si Kristo nga po ay nakakulong. O mga apostol nakakulong. Pinatay pa. Pinersecute. Ito naman kumbaga sa ang tawag po dito malayo naman sa reklamo pa lang tumatarang na. Dahil nga, ang nangingibabaw po yung pride, yung laman, na kami makapangyarihan, kami malakas, kami ang kingmaker. Pag sinabi namin ang manalo pangulo ay ito, yun ang masusunod. Bakit kami masasampahan ng kaso ng gobyerno? Sa laman po yun eh. Kaya, nalalaban sa Espiritu. Bakit ba din? Kaya yan po ay pananampalataya hindi sa Diyos. Sapagkat ang uri ng pananampalataya, hindi po na raramay ng mga bagay na laman o sa buhay na ito, 11 at ang talatay 1. Ito po ang tunay na relihiyon. Ito po ang tunay na pananampalataya. Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya tandaan po natin, ang pananampalataya po na hindi nakikita, yan po ang sa Diyos. At ang kaluwalhatian po niyan, hindi po kaluwalhatian ukol sa buhay na ito. Kung ikaw man ay maliit na samahan, hindi mo man makita yung ikaw ay nakakuha ng kapangyarihang panglupa, sa kanila na po yun. Bakit? Sapagkat yan, pananampalatayang hindi totoo. Relihiyong hindi totoo yan. Sapagkat ang relihiyong hindi totoo, mas gusto po ang mga bagay na panglaman. Alin mo ba yung mga bagay na panglaman? Basahin po natin, 37-35, na aklat ng awit. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan. Kaya pag ang isang relihiyon ng pananampalataya, ang focus ay magkaroon ng malaking kapangyarihan. Ano po ba yun? Kapag sinabi na nila, ito gusto namin, mag-arali kami, hindi kami hanggang gusto namin, malaking kapangyarihan po, tinatakot ang gobyerno. Kaya yung isang tumatakong pangulo, kawawa aabutin. Kasabi-sabi pa naman nung tatakong pangulo, na bata ng pangulo po natin, hindi pwede po ika kayo mag-rally, huwag lang po ika kayo magkakalat. Pwede po ika kayo mag-rally, huwag lang ilang peperwishin yung marami. Nagalit. Yung samahan. Pag sabi po ng samahang malaki, hindi kaya namin dadalhin sa halala. Dahil lang sa sinabi na, kalayaan po ninyo mag-rally, huwag lang kayo makaka-apekta. Sinaraduhan nyo na yung kalsada. Ayun po ang sabi ng Biblia tungkol po sa samahang ng pananampalataya. Nang hangad ay malaking kapangyarihan, nakita ka ang masama sa malaking kapangyarihan. Lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Sa kasaysayan po ng relihiyon, pag malaki na ang samahan, ang nais po niya pati hari ay impluwensyahan. Yan ang nangyari sa simbahang Katoliko. Yan po ang nangyari sa Caliphate, ng Islamic Caliphate. Pati po ang kalayaan ng tao, pag-isip ng tao, pamumuhay ng tao, ay kanila pong i-impluwensyahan. Dahil nakita ko ang masama. Ano yung masama na yun? Masama na ang kaugnayan po ay ukol sa relihiyon, sa malaking kapangyarihan. Bakit po? Ano yung nakita? Ang nakita po yung mga bagay na nakikita sa buhay na ito. Kaya yan, ang salaman, pawang sa kasiraan. Walang pakinabang po dyan. Kahit na nakuha mo na influensya, na ang nai-appoint mo na ang mga miyembro mo sa gobyerno, wala pong pakinabang yan. Kaya maraming pulis ngayon maanib na sa sa relihiyon yan. Dahil malakas nga sa gobyerno. Sapagat ang naghahasik ng sa kanyang sarili ng laman ay sa laman mag-aay ng kasiraan.
na dapat ang nag-ahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga bagay na ukol sa Espiritu po, mga kapatid, ay sa buhay na walang hanggan, ang salaman ay pawang kasiraan. Yan po, pakipag-alit lamang sa Diyos yan. At ang malungkot, ito po ang ipinasya ng Diyos. Tungkol sa ganung uri po ng relihiyon o paniniwala. Sapagkat ang 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Ang kautusan po ng Diyos, mahinahon, pagpaparaya. Ang nais po ng Diyos ay pagkamababa. Ang kautusan po ng Diyos ay hindi ka maaari. Sapagkat hindi maaaring pasaklaw sa kautusan ng Diyos. Bakit? Yung sa laman, yung kaisipan ng laman, nakakagalit po ang Diyos. Kaya, dahil po sa ganyang uri po ng kaisipan, kahit po sa loob ng iglesia, bakit po merong mga nawala sa pagkasama-sama? Ang pumasok po yung kaisipan ng laman. Ang paniniwala, mas magaling siya sa pinuno. At kung naniniwala siya, mas magaling siya sa pinuno, ano ang nakita po niya? Na pag siya na ang namumuno, kaya niyang ayusin ang samahan, ang pangasiwa, ang pangasiwaan ng iglesia ng sa buhay. Bakit? Dahil naniwala siya na mas magaling siya sa pinuno. Nung malaunan, kaya po kahiya-hiya ang inabot, sa sarili pa lang niyang lugar, hindi siya pinaniniwalaan. Bakit? Hindi nakuha kapilya. Wala pala siyang miyembro. Sarili niyang bayan. Hindi nakasama ang mga kapatid. Hindi niya nakasama ang kanyang bayan. Kaya po, pupuit-puit na nagmumukmuk sa kanyang sariling lungga na hindi naman makapagsalita sapagkat pati pala sa sarili niyang barangay ay nabuwisip ang mga mamayan. Kaya po, ang tunay na pinuno, ang tunay na relihiyon, una, meron kang good. Ano po yung good? Yung tinatawag na good community standing. Sa sarili mong barangay, kahit na tagalabas yan, pinaniniwalaan ka. Ano bang pinaniniwalaan? Merong pagkilala sa iyo na ikaw ay mamamayan ng iyong bayan, mamamayan ng iyong barangay, na ikaw ay kinikilalang may mababang loob. Isa po sa requirements po yan ng pagiging kasapi ng tunay na iglesia. Pag galit sa iyo ang kabarangay mo, hindi ka tunay na iglesia. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kung maaari, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Bakit nakakagalit mo kapitbahay mo? Dahil hindi mo siya ka-iglesia. Basahin po natin. Yan ang kautusan ng Diyos eh. Diba nga kasi sabihin, iglesia ka ako, kaaway ko mga kapitbahay ko. Kaaway ko mga kabarangay ko. 12. Kautusan po ng Diyos ang binabanggit po natin. 12 ng aklat ng Roma at talatang 18. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. O, di magkaroon po ika ng kapayapaan sa lahat ng tao, hindi mo makakagalit. Kaya po merong mga kasapi, araw, hindi po naman nanatili, na nagsagawa po ng pangikimagsik. 17:11 na aklat ng kawikaan, ganito ang nakasulat. Ang hinaharap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik. Kahit isang mabagsik na sugo ay susuguin lamang sa kanya. O nang himagsik, ano po ginawa natin? Sinabayaan po natin. Sa kanyang gawain, lahat ng gusto sumama ay sumama. Ano po ang magawa natin sa gusto sumama sa nang himagsik? Kaya masama po, walang gusto sumama eh. Natiwalag lang nga po sa iglesia, ayaw pang sumama dun eh.
Bakit? Dahil nga hindi maganda ang ugali. Kaya po sa atin, wala tayong house arrest. Natawa ko sa isang relihiyon eh. Ang ginawa po nila, hinaus arrest nila yung isang mataas na pinuno. At ang tawag po nila, seminary confinement. Wala po sa batas ng pantao, kahit sa batas ng panglilig, seminary confinement. Yung pong tinatawag na sa seaman, may confinement talaga. Pag nasira ulo, kino-confine yun. Kasi baka yung buong barko itaob at kunin po yung manubela at itataob yung buong barko. Pero sa seminary confinement, panay ko hindi lulusot yun. Ewan ko kung paano nila pailito rin separation of church and state. Sa mga galing na abogado na yung seminary confinement na kanilang magiging depensa sa Department of Justice ay katanggap-tanggap sa usaping ang kaugnayan po ay illegal detention. Pag against your will, hindi ka pwede confine. Dahil sa ang kino-confine lang, sira ang ulo. Pwede pong sabihin, seminary confinement kung nasira ang ulo. Dahil sa baka aaring manakit, pero ilang araw lang yan. Kinakala, i-turn over mo agad yan. Sa DSWD o sa ahensya ng gobyerno. Pero yung isang buwan mo i-confine na merong long arm na malalaking armas na pag lumabas ay dahil sa against his will or her will, ewan ko kung paano lusot ang mga gaya na abogado. Yes, sa atin po, may naghimagsik, lumabas kayo. Lahat ng gusto sumama. At pag-usapan, ang pagdebatihan. Kung maaari, ano ba ang topic? O topic ay pagtitiwalaan. O pag-usapan. Topic ay corporation law. Pag-usapan. Kaya nga po, kung hindi nakapatid, ano po ang gagawin natin? Hindi natin sila sasaktan ng kamay. O sasaktan ng salita. Ang sabi na po ng Biblia, pasako kayo sa palatuntunan ng tao. Pasako tayo sa palatuntunan ng tao. Ang sabi po ng Biblia, ilaban mo ang iyong usa. Ninakawan ka ng muhon, ipuhayan mo ang iyong muhon na nanakaw sa pamamagitan po ng legal na proseso. Inihadla ka, sagutin mo. Ang sinabing nakasama ka, gusto kong kasuhan ng ikaw ay nakasama sa bintang na ikaw ay kasama sa krimen. O di harapin mo, hinahanap yung pulis. Sabi ng pulis, hindi na mo ikakasali. Bakit mo itatago ang katotohanan? Tunay na pangyayari. Kaya yan po, mga batas ng Diyos, pagkapakababa, pagkapasakot, pagkamahinahon, paglayo sa anumang anyo ng masama, at yung pong panghihimagsik laban sa liwanag ng aral, hindi po dapat na maging bahagi yan ng isipan ng isang kapatid. Kinakailangan po ay maging yung pong pagkapasakot po sa tama. Pag sinabi ba na namumuna relihiyon, tumalong kayo sa tulay, tatalong ka. Yung nangyari po sa iba, blind following eh. Yung nag-arali sa EDSA kayo na nag-arali mamay hirap. Ay yung mga miyembro mayayaman ay magpuntahan, baka ikaw mga bombe. Nakakahiya po ang samahan dyan pag hindi nila napuno EDSA dyan. Walang pagkakaisa sa samang yan. Gusto nilang puno na EDSA, hanggang ngayon hindi pa nakakadalawang libo miyembro. Ayaw magpuntahan ng miyembro. Kaya yan, napakalaking ano yan, malaking blunder yan sa samahan. Pag yung pagkakaisa na yan, hindi nila napuno ang EDSA na yan. Sa Boulevard, hindi pa napupuno, hindi pa lumalabas nakakadalawang libo pa lang miyembro. Kasi minsan ang miyembro po, minsan rin nag-iisip na rin eh. Dapat tayo dinadala ng pamunuan na ito. Dapat gobyerno pakialaman, kaso lang na kinaso, waldi pa na nararapon. Ano ba yung rapol tinatawag? Pag kinasuhan ka ng complaint, kahit sa DOJ, reklamo lang yan, wala pa yan. Rapol pa yan. Pagka-rapol, hahanapin kung sino hahawak ng na piskal. Tapos padala ka ng sulat, sasagutin mo.
Dalawang beses kayo maghaharap, magkasabit ka ng counter affidavit, reply, pagkatapos ng reply, meron tinatawag na ang tinatawag na rejoinder. Kung gusto mo, pero meron ka pang sur rejoinder, hapang-hapang proseso yun. Yan ang proseso. Ngayon, kung hindi ka sang-ayunan at nakakulong ka, hindi pa kulong ka. Si Pablo po nakakulong, hindi natakot. 24:13. Ito'y sa mga naghihimagsik laban sa liwanag. Hindi nila naalaman ang mga daan niya o na tumatahan man sa mga landas niya. Kaya, mga naghihimagsik laban sa liwanag. Ang kalaban po niya na yan, Diyos. 5 Gs. Pag hindi mo sinunod ang Biblia, nang himagsik ka sa liwanag ng araw. Sabi ni Kristo, pag sinapal ka sa kanan, ibigay mo kaliwa. O, kung sabihin, harapin mo. Sinapal ka sa kanan, o ibigay mo kaliwa, harapin mo. Huwag ka ikilos na hindi naayon sa katwiran. 5 Gs. Bigyan mo sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nang himagsik laban sa iyo. Kaya po ang payo ng kataas-taasan ay living like Jesus. Mamuhay ka ng tulad ni Jesus. Siya'y nagpakababa, naging mahinahon, naging masunurin sa Diyos. Kaya ng pangangasiwang pang-espiritu, hindi po tayo papayag at magabantayin po natin ang ating sariling kaluluwa. Minsan po sa buhay na ito, nangyayari po yan, na nabibigla tayo. Pero ano po, kinakailangan po ay isipin natin, makasasabay po ba yan sa ating pangrelihiyon? Sa mga bagay na ukol sa espiritu? Baka mahaluan ng mga bagay na panglaman? Hindi po dapat magkaganon. Kung may usap, laban sa kapatid, hindi mo dadalhin yun hindi mo pwedeng ihablayan. Ang kinakailangan, mag-usap kayo bilang magkapatid. Tinatawag na mediation, conciliation, kayo munang dalawa. Tapos, mediation. Kuha ka ng pastor o isang kapatid na pwedeng mamagitan. Kung hindi pa, dali mo sa iglesia. Kung hindi pa, hayaan mo na lang. Hayaan mo na. Parang hindi. Pero kung hindi na siya kapatid, at may usap kayong pinag-usapan tungkol sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, pasakot ka sa palasang tunan ng tao. Pwede mo siyang ihabla, pwede mo siyang ihabla. Yun po ang proseso. Hindi na kapatid eh. Pero hindi pwede mag-rally. Wala pong rally sa atin. Ngayon, kung sakupin tayo na in-check, meron naman batas na pagkatanggol sa sarili, we will cross the bridge when we get there. Well, pagsang-ayon po sa hinihingi ng pagkakataon. Pero hindi tayo gagawa ng kilusan para magpabagsak ng isang pamahalaan o na isang gobyerno na ipakita ngayon ng isang malaking relihiyon. Natakot nila si Pinoy. Natakot nila si Marojas. Yung mga takot sa samahan umamin eh. Pero kung si Marojas masali ka, magdali kayo, huwag niyo na ikaking member video. Mukhang maganda pa yung sinabi ni Marojas eh. Kaso lang, mahina ata sa sa relihiyon. Mukhang hindi ibaboto ng marami. Bahala po sila. Basta tayo, nagkakaisa tayo sa pagboto, may isa tayong paghatol, sa araw ng halalan, sinong gusto mo? Yun ang ating hatol. Kasi po, kalayaan mo yan, pang politika, kalayaan mo yan, na sibil. Hindi pwede sabihin ng pinuno, sige lang ang dadalhin natin, kasi nabigyan ang pinuno ng guarantee ng impluensyang pang-relihiyon. Ulit talata po na aklat ng Awit 7:7, 11. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sapagkat sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Kaya ang payo po ng kataas-taasan, kapayapaan. Pagkapasakop sa palatuntunan ng tao, pagkapasakop sa pinuno,
magkapasakop sa pangasiwang pang-espiritu. Bakit? Sa mga bagay ng laman, bahala po kayo kung ano gusto niyo, kung saan kayo gusto niyo magtrabaho. Bahala kayo. Basta ang sinasabi namin, sumamba kayo pag linggo. May kalayaan po kayo, civil rights, political rights. Kalayaan po natin yan. Hindi po yan sinasakop po ng pangasiwang pang-espiritu. Sapagkat pag sinakop na ng pangasiwang pang-espiritu ang civil rights at political rights ng isang miyembro, yan po ay nahaluan na ng bagay ng laman at hindi po yan punto sa Diyos. Dito po, kapatid, ating mga kabayan, sana po nakatulong ito sa ating sinasagawang pagtalakay at pagsusuri sa mga bagay ng kaugnayan sa usaping pangrelihiyon, sa usaping panggobyerno, pangpolitika, pangbuhay na ito. Mga kapatid, sana po ay nakatulong ito sa inyo pakikinig at ginagawang pagsusuri.